Sa kalagitnaan ng gabi, kapag ang buwan ay naghahari, ikaw ngayon ay magkubling sa mga kababalaghang maaaring mangyari sa iyong paligid na hindi mo pipigil. Magsimulang magdasal, umusal ng isang panalangin, at bilisan mo ng tumakbo. Takbo! Takbo! Huy, tignan nyo. Kawawang bata. Ano kayang nangyari sa kanya? Baka naman suicide. Kaliwat kanan ang naririnig. Iba-iba ang haka-haka. Ang lahat ay nagtataka sa maaaring sinapit ng biktima. Beatrice! Anak ko! Hindi mapigilan ang pagtangis ng ina ni Beatrice. Nagwawala ito. Nagpupumilit na mapalapit sa anak. Ngunit pinigilan siya ng mga alagad ng batas. Kailangan muna nilang ma-process ang crime scene. Baka makontaminate pa ang mga ebidensya na maaaring magamit sa investigasyon. Ano nga bang nangyari? Paano bang ang isang ordinaryong camping lang ng isang klase ng mga junior high school ay nauwi sa isang malagim na krimen? Sino ang salarin sa pagkamatay ni Beatrice? O sadyang isang aksidente lang talaga ang lahat? Kilalang kilala si Beatrice sa kanilang eskwelahan. Bukod kasi sa maganda ay stockholder din ang kanyang ama sa paaralang pinapasukan. Isa ding sikat na bully ang dalaga. Wala itong sinasanto. Walang pinangingilagan. Palibasa ay malaki ang shares na hawak ng ama kung kaya't malakas ang loob nitong banggain ang lahat. At isa si Elise sa madalas pag-inita ni Beatrice at ng mga kaibigan nito. Palibasa ay patpati at isang nerd kung kaya tampulan nito ng tukso. Madalas pa ay nauuwi sa kaharasan ang mga ginagawa ni na Beatrice kay Elise. Ngunit tulad ng kalamihan ay wala din naman itong magawa. Kahit naman kasi magsumbong siya sa mga magulang at magsumbong ang mga magulang sa principal o sa guidance ay wala din namang mangyayari. Pagtatakpan lang nila ang mga ginagawa nito. Itatanggi ang mga ginawa nitong pambubuli sa kapwa mag-aaral. Class 12C, this coming Friday, we are going for a camping. Papirmahan ninyo sa inyong mga magulang ang permit ninyo at dalhin ninyo ito sa Friday at ibalik sa akin. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Opo. Masayang-masayang lahat. 2 taon na kasing walang ganitong activity sa paaralan. Naghigpit ang paaralan gawa ng nangyaring aksidente sa isa pang paaralan. May 3 estudyante kasing namatay sa aksidente ngayon. Para sa nakakarami ay oportunidad na ito para makalabas naman sila ng klase. Nakakaboard din naman kasi kung puro lessons lang sa loob ng 4 na sulok ng classroom ang kanilang gagawin sa loob ng 1 taon. Pero hindi masaya si Elise sa darating na camping. Para sa kanya ay tama na ang nandito lang sila sa paaralan. Introvert din kasi siya at hanggang maaari ay bahay-paaralan lang ang kanyang pinupuntahan. Aray! Napasigaw si Elise nang mapatid siya sa kung anong bagay habang naglalakad siya patungo sa gate. Papalabas na sana siya noon at uuwi na. Narinig na lang niya ang tawanan ng ilang mga kababaihan. Alam niyang ang grupo na naman ni Beatrice ang may kagagawa nito. Dahan-dahan niyang inimis ang mga librong nagkalat. Pinilit ang sarili na makatayo at pinagpagan ang uniform na naalikabukan gawa ng kanyang pagkakadapa. Mataman lang niyang tinitigan sina Beatrice. Halika nga! Hinila siya ng babae. Hindi nito nagustuhan ang pagkakatitig ni Elise sa kanya. Sa isang bakanting silid siya dinala ng mga ito. Halos kalad-kari na siya ni Beatrice sa loob. Samantalang 2 kabarkada naman nito ang nagbantay sa labas. Ang yabang mo ah! Sigaw ni Beatrice kay Elise sabay sampal dito.
Ano bang kasalanan ko sa iyo? Kasalanan? May kasalanan ka ba sa akin? Wala kaya? Trip lang kitang saktan at pagtawanan. Sunod-sunod na pagtawa ang kanyang nadidinig. Nagtakip na ng kanyang tenga si Elise, pero di pa din tumitigil si Beatrice. Hinablot niya ito at isang kaklase niya ang humila sa bra nito. Napagtis ito kaya't napahawak si Elise sa kanyang dibdib. Tawang-tawa naman si Beatrice. Mumurahin kasi ang bra kaya madaling mawarak. Segunda pa ng isa. Siguro pati panty nito mumurahin din. Patiin nga! Patiin! Isa-isang tinaas ng mga magkakaibigan ng palda ng dalaga. Tawa sila ng tawa. Pinagtutulungan nilang mahubaran nito ng panty at patuloy na nagtawanan. Iyak ng iyak si Elise. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili. Hiyang-hiya na siya. Bigtas na ang kanyang bra at wala na din siyang suot na panloob. May paparating na teacher! Sigaw ng isang nagbabantay sa harap ng classroom. Madaling nagtakbuhan ng lahat. Ibinulsa ng isa ang panty ni Elise at sunod na tumakbo palabas ng classroom. Pilit niyang hinabol ang babae pero di naman niya nakuha ang kanyang panloob. Hiyang-hiya si Elise sa sarili at mas hiyang-hiya siya na sa kanyang paglabas ay wala siyang suot na panloob. Itinakip na lang niya ang kanyang bag sa kanyang dibdib. Kitang-kita niya ang tawanan ng mga estudyante na kanyang nasasalubong. Halos lumubog siya sa kinatatayuan nang makita ang grupo nila Beatrice na pinagtatawanan siya at iwinawagay pa ng isang kaibigan nito ang kanyang panty. Hindi na niya nakuhang lapitan ito para kunin ang kanyang panloob. Nagtatatakbo na lang siya palabas ng kanilang eskwelahan. Bago siya makarating sa kanilang tahanan ay iniayos niya ang kanyang sarili. Ayaw na niyang bigyan pa ng sama ng loob ang kanyang mga magulang. Masyado ng maraming problema itong iniisip. Itinatago niya sa mga ito ang mga nangyayari sa kanya sa eskwelahan. Scholar si Elise sa paaralang pinapasukan. Wala rin siyang pagkakataong lumipat ng paaralan. Inaasahan ng kanyang mga magulang na makakatapos siya ng junior high school ngayon taon. Sa gabing tulog na ang kanyang mga magulang at mga kapatid, ay doon niya ibinubuhos ang kanyang pag-iyak. Mga luhang tahimik lang na pumapatak sa kanyang mga mata. Sanay siyang mag-isa. Wala naman kasi siya pwedeng pagsabihan. Tanging alagang pusa lamang niya ang kanyang karamay sa bawat gabing tahimik siyang umiiyak. Napulot lang niya ang pusang ito, minsan umuwi siyang umiiyak dahil sa pambubuli ni Beatrice. At ito na ang kanyang naging karamay. Pero isang araw ay di na umuwi ang alaga niyang pusa. At tuluyan na siyang nag-isa. Tuluyan na siyang nilamon ng lungkot at pag-iisip. Dumating na siya sa puntong maging sa panaginip ay naririnig niya ang mga tawanan at pang-aalipusta sa kanya ng grupo ni Beatrice. Nagigising na lamang siyang lumuluha. Dumating ang araw ng camping. Masayang-masayang lahat. Handa na din ang mga bus na kanilang sasakyan. Lahat din ay nagbalik na ng permit sa kanilang mga advisors. Isa-isa na silang pumanik sa bus. Sa pagkakataong ito, ay alam na ni Elise na may masamang balak na naman ang grupo ni Beatrice sa kanya. Pinaligiran kasi siya ng mga ito sa kinauupan niya. Pero tumahimik na lang siya. Inayos ang sarili at ang bote ng tubig na nasa kanyang bag. Bukod sa ilang biskwit, ay isang bote lang ng tubig ang kanyang dala. Sagot naman sa camping ang kanilang pagkain. Naku ma'am, pasensya na po at nabutasan tayo ng gulong. Napapailing na lang ang guro nila dahil sa pagkadismaya. Sinabihan nito ang mga estudyante niya na bumaba muna at maghintay habang inaayos pa ang bus nila. Sila kasi ang huling section kaya't nauna na din ang iba pang papunta sa camping site.
Nakayokong bumaba si Elise kasunod ang iba pang mga estudyante. Lumayo siya ng bahagya sa kulumpo ng mga estudyante at ayaw niyang makadaupang palad sina Beatrice. Ngunit sadyang sa kanya nakatutok ang grupo. Lalayo na sana siya nang makitang papalapit na naman ang mga ito sa kanyang kinatatayaan. Pero isang mabigat na braso ang umakbay sa kanya. Si Beatrice. "Samahan mo ko." Kumaway pa ito sa kanilang advisor at naglakad na palayo sa karamihan ng mga estudyante. Kasunod nilang dalawa ang ilan pang kaibigan ni Beatrice. Saan niyo na naman ba ako dadalhin?" Nanginginig na sabi nito sa babaeng nakangisi lang sa kanya. "Basta, ako na ang bahala. Kami na ang bahala sa'yo." "Aray!" May isang kamay ang bumatok sa kanya. Natawa naman si Beatrice sa itsura ng kanyang muka. "Yun lang? Aray na kagad." Hinarap siya nito at isang malakas na hampas sa binti ang pinakawala nito sa kanya. Ngayon ay may hawak na si Beatrice na parang bakal na tubo. Maliit lamang ito pero mabigat. Napaluhod si Elise sa sakit. Tinakpan niya ang kanyang tenga. Nabibingi na siya sa tawa ng kanyang nadidinig. "Elise! Elise!" Pagtingin niya sa mga ito ay iba na ang kanilang mga itsura. Nagmistula na itong mga halimaw na nakatitig sa kanya. Takot na takot siya. Namumula ang mga mata ng mga itong nakatitig sa kanya. Tumutulo pa ang mga laway ng mga ito at naghahabaan ang matatalim nitong mga pangil. Takot na takot si Elise. Takot siya sa maaring gawin ng mga ito sa kanya. "Elise, ano bang nangyayari sa iyo? Para ka nasisira ng ulo." Tanong ni Beatrice na ang kalahating mukha ay tao at ang kalahati ay halimaw. Nagtakip ng mga mata si Elise. Naihina siya sa kanyang panty dahil sa labis na takot. Hanggang sa hablutin ng halimaw ang kanyang bag at tinaob ito. "Heto pala ang makakain eh," sabi ng isa sa mga halimaw. "Akin ang tubig. Naiwan ko ang kuko sa isa kong bag," sabi ni Beatrice. "Aba, malamig pa." At mabilis niyang ininom ito hanggang sa maubos halos ang laman ng bote. Ngunit maya-maya pa ay napaluhod ito at nanakit ang tiyan. "Beatrice, anong nangyayari sa'yo?" Tanong ng isang kaibigan nito sa babae. Nagsusuka na ngayon ang babae. Sumusuka na ito ng dugo. "Dali, puntahan mo si ma'am!" Ang sigaw ng isa sa mga kaklase nila. Dali-daling tumakbo ito patungo sa kanilang advisor. Pinagkaguluhan ng iba ang nagsusukang kaibigan. "Anong ginawa mo sa kanya, Elise? Anong pinainom mo kay Beatrice?" Nakaupo sa lupa si Elise. Iyak pa din ng iyak. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit sumusuka ng dugo si Beatrice. Ngayon ay normal na ang itsura nito. Nakikilala niya na si Beatrice ang nagsusukang babae. Pero hindi niya talaga maintindihan kung bakit nagsusuka ng dugo si Beatrice matapos inumin ng tubig na nasa kanyang bag. Dali-daling sinugod si Beatrice sa ospital. Ngunit huli na ang lahat. Dead on arrival ang babae. At napag-alamang muriatic acid ang laman ng water bottle na nakuha nila sa bag ni Elise. Huli na ang lahat para sa babae. Sa investigasyong naganap ay napag-alaman na matagal na palang nakakaranas si Elise ng depression dahil sa kanyang mga pinagdaraanan sa mga kaklase. Mas nakasama pa na wala siyang nakakausap. Nilamon siya ng lungkot. Kung ano-ano na ang kanyang nakikita. Kung ano-ano na din ang kanyang naririnig. Yun pala ay puro mga imahinasyon lang ang nararanasan niya. Dumating na sa puntong nawawala na siya sa sarili.
na hindi din niya alam kung ano ang kanyang mga ginagawa. Wala siya sa sarili nang masalinan niya ng muriatic acid ang kanyang bitbit na water bottle. At iyon nga ang nainom ni Beatrice na naging sanhi ng pagkamatay nito. Ngayon ay nakakonfine si Elise sa isang mental institution. Kailangan niyang magpagamot dahil hanggang ngayon ay halimaw ang tingin niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Muriatic acid sa panulat ni Sakura Echan. Hanggang sa muli, paalam.